So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magpo-phone comparo tayo. First time natin mag-phone comparo ng madaming smartphone. So nag-decide ako i-compare yung apat na mga affordable na base model ngayon ng iPhone. iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, and iPhone 13. So syempre kasama natin si Lablab. Hi guys, my name is Maring Ana. Ayun, so check natin kung ano ba masulit sa kanila when it comes sa price, specs, and of course yung mga color variation. Di ba iba gusto rin ng ganun. So tara, let's go. So ayan mga J-Vlog, medyo kakaibang ating ambience. Mas gusto ko yung target yung ganito, yung hindi lang sa studio, no? Yes. Mas maganda yung mga ganitong ambience sa outdoor tayo nagko-content para syempre mas mas maganda yung yung feeling ng mga ganito. So nandito tayo ngayon sa Zambales at sobrang lakas ng hangin dito ngayon, no? Pero ang gagawin nga natin is phone comparison between sa mga base model ng iPhones. So sa mga hindi pa naka-follow, kindly follow her YouTube. Alalagay ko na lang din yung YouTube niya sa description box. A-Stories. Nagre-review rin siya ng mga iPhones. So gusto niyo rin marinig ang opinion ni Ana about sa mga iPhones. And of course, ni-review niya yan. Especially sa mga camera. Aray ko. Sorry. Oh, Sorry. di ba nananakit? Especially sa camera yan. More on camera review yung ginagawa ko. And also impressions din. So i-check niya na rin kanyang Facebook page. So, again, saan muna ba tayo bibili ng mga legit iPhones? So, mabibili natin ang mga iPhones, of course, sa recommended shops natin sa Green Hills, CMB Gadget, and also King Telecom. CMB Gadget is located sa XA07 stall. Yun po yung stall number nila. Hindi po sila lumipat. And then, meron silang permanent shop. Iba yan chance na alam nyo na puno doon sa CMB sa Tiangge. Akit lang kayo sa V-Mall, 3rd floor. Ayan, sa gitna lang sila. Pagsakay nyo ng elevator, sa gitna lang po sila. Ando na po kagad yung KingL Telecom. Ayun. So, mostly, na makikita nyo doon sa KingL is si Boss Eli, of course, yung pinakamalakas doon. And then, si Ate Belen na mabait. And also, sa baba naman, si Boss Mayet, si Kuya Con, si Alma, si James, and also si Ate Mary Rose. Okay. So, ayan mga ka-J-Vlog, usapang price tayo. So, siya sa 11 and 10R, ako sa 12 at 13. So, yun, usapang presyo muna tayo. iPhone XR, 64GB for as low as 19, makakabili ka na yan sa mga legit natin mga sellers sa Green Hills. Again, when it comes sa mga availability ng brand new, marami kasi nagtatanong may mga brand new pa nito. Meron na lang brand new na pwede nyo mabili sa market is iPhone 13 and iPhone 11. 12 and 10R, usually CPO na lang makikita nyo dyan. Very limited na lang 12. Meron pa naman 12 pero very limited sa Green Hills, sa gray market. Pero CPO ang karamihan natin makikita. So again, for as low as 9K for the iPhone XR, 64GB, 128 for as low as 10K, 256 for as low as 12K. So again, sinasabi ko for as low as there's a possibility na iba-iba yung mga price nila, depende sa shop na pagbibilan nyo. iPhone 11 naman, 64GB for as low as 12K, makakabili na kayo niyan. iPhone 11, 128 for as low as 13,000, and for the 256 for as low as 15,000. iPhone 12, in the other hand, 64GB for as low as 13, makakabili ka na rin yan, di ba? 13 to 14, sabihin na natin ganyan. 128 niyan nasa 16 to 17,000, 256 sa 18,000 pesos. iPhone 13, 20,000 pesos for the 128 and 22,000 pesos for the 256. Again, mga ka-J-Vlog, price range lang binabanggit namin dito. And if bayan siya sa pumunta kayo doon, huwag kayo mag-alala, basta sabihin nyo lang na napanood nyo na sa YouTube channel natin and nakafollow kayo sa CMB Gadgets, sa personal page nila, yung may blue check, automatic yan na may cashback na kayo, madami pa kayo freebies. Yes. So, game. Ang kumbaga dito sa ating phone comparo, marami talagang gusto ang base model, no? Yes, that compare is sa mga pro, di ba? Mas refer nila. Mas marami talagang bumibili ngayon ng mga base model phone. Especially, Naka-base ka rin, no? 14 plus. 14 plus. So, especially yung iPhone 10R, 11, 13, and 12. Actually, lahat yun mabenta sila. Mabenta sila sa recommended shops natin. Depende na lang siguro sa budget nyo. Siyempre, iba naguguluhan.
Ano ba, magtitipid na lang ba ako? Okay na ba ako sa 10R? Mag-iipon na lang ba ako ng konti para mag-upgrade sa 11, 12, or 13, di ba? Tsaka kung ano ba yung mga mas sulit sa tingin nyo. Oo. Ganun. Siyempre, when it comes sa specs, clear winner talagang 13. 13 Tama talaga, naman. of course. Kasi siya yung pinaka, syempre, latest na chipset, OS, features sa camera, halos lahat. Tsaka yung pinaka-latest. So, talaga yung clear winner. Oo. Pero pagdating sa budget, of course, Maguguluhan sila. magugulan ka dun. Oo, So, ano ba, sabihin nila, ano ba, okay na ba ako sa 12? Konting magdadagdag ba ako sa 13 or sulit na ba ako sa 11? Hindi na ba ako magto-12? Kasi syempre, 3,000, 4,000, malaking bagay sa iba yan, di ba? oo, malaking bagay. Pero kasi since pinag-uusapan kasi natin na brands dito is Apple. Apple is actually known pagdating sa kanilang mga price and also sa kanilang quality. Alam nyo na po yan kaagad. Pagdating sa Apple, halos wala naman kayo makikita Apple na 5,000, 4,000. Meron. Pero yung mga super baba na. throwback phone na like 7, mga ganun na phone. Pero mga ganung phone kasi sa Android, marami ng mga 5,000 mAh. So wag nyo silang, alam nyo, oo, it's okay na ipag-compare nyo sila. Pero pagdating kasi sa quality at pinag-usapan natin yung mga OS and also yung, yung camera, I'll go with iPhone, of course. Okay, so game. iPhone XR, 11, 12, and 13. So iPhone XR ay merong, when it comes sa camera tayo, iPhone XR merong, Sa iPhone XR, yung main camera, meron siyang single main camera na 12 megapixel. Meron din siyang single camera na 12 megapixel. Okay. Pagdating naman sa mga color, madami kang preference pagdating sa color ng XR. Meron silang coral, meron silang blue, meron silang red, meron silang black, yellow, meron black, silang white. And di ba ibang mga consumers, ang parang buying preference nila colors eh. Oo, color. Aesthetic and design. For me ang buying decision ko dito sa 16, alam mo yan, Wala actually. yung ultramarine. Nung nagustuhan ko tong ultramarine, gusto ko i-push yung 16. Nung napanood niyo yung unang vlog namin, puti yung 16 namin, di ba? Sinap lang namin kay Mayet to. Kasi meron siyang ultramarine. Parang yung first decision is puti. Pero parang nakaka-inlove yung ultramarine nung nakikita ko sa Green Hills. Saka yung itsura kasi ng white, parang 11. Very plain, 11, mukhang 11 siya mukha siya talaga. 11. Unlike this iPhone 16, yung aquamarine or ultramarine, sorry. Aquamarine, parang relo. So yun, medyo siya, tawag dito, kakaiba talaga siya. Kumbaga, again, sa mga ibang consumers, ang buying factor nila, color and design. Diba? Color and design. Aside from that, of course, is storage. Storage, yung tawag dito, budget talaga. Budget talaga din ang inaano nila dito. Sa 10R, aside sa storage nila na merong 64 gigabytes, 128 gigabytes. So, pinakamataas na storage is 256 gigabytes. Pagdating sa chipset, si Apple, sa 10R. When it comes sa chipset ng iPhone XR, is powered ng Apple A12 Bionic chip. So, 11 is, do the math, Apple A13. iPhone 12 is Apple A14 and iPhone 13 is Apple A15. Pero iPhone 14 is Apple A15 din, hindi po 16. Doon medyo nag-transition si Apple na pareho ang chipset ng base model na ahead na base model doon sa predecessor na Pro Max. Tama. Kasi yung 13 Pro Max and iPhone 14 ay same lang ng chipset, Apple A15. Pero kung makikita nyo sa mga older generation like 10R, 11, 12, and even 13, pare-pareho lang ang chipset ng base at ng Pro Max. Okay? So again sa chipset, Apple A12 yan. Sa iPhone XR, still napaka-solid pang gamitin ng chipset na yan. Ang pinaka-main lang na hatak, of course, when it comes to gaming, any kind of this smartphone, is battery. Diba? Battery talaga. Siyempre, pag battery capacity ang pinag-uusapan natin, alam niyo na kagad na clear winner dyan is yung yung iPhone 13 natin. Yun talaga kasi mas matagal yung battery. Mas matagal ang battery or mas kunat ang battery capacity ng iPhone 13 natin. Pero again, wag po kayong titingin sa sa mga battery health na nakikita nyo Tumingin po kayo sa battery capacity ng unit nyo. Kahit naman makunat yan, kahit naman 5,000 mAh battery capacity yan, kung heavy user naman kayo, mabilis na talaga maloloban ang cellphone nyo. Okay, so usapang 11. Camera ng 11, boss.
So, sa camera ng 11, meron siyang dual main camera, 12 megapixel yon, and may ultra-wide na si iPhone 11 natin. Pagdating naman sa selfie camera niya, 12 megapixel din yon, and also Support ng 4K. Support ng 4K video recording front camera ng 11. Kasi wala yan sa 10R. Hanggang Full HD 1080p lang yan. Full HD. iPhone 12 naman, anong Sa specs? iPhone 12, meron din siyang dual camera. Yung main camera niya is Same din eh, 12 megapixel eh. Both lang din, meron din siyang ultra-wide and telephoto, same lang din yan. And even 13. Sa 13 din, actually, tatlo sila na dual main camera, 12 megapixel. Yung selfie camera nila is ultra-wide. Pero ano bang pinagkaiba nila? Ito magandang magandang i-explain sa inyo. Ano ba pinagkaiba nila, Lods? Pare-pareho lang naman sila ng megapixel. 3 generation pero pare-pareho, 'di ba? Unang-una diyan, every year kung mapapansin nyo, palaki ang lente ng iPhone. Hindi nyo lang napapansin siguro minsan, pero every year palaki ang lente. Meaning, pag palaki ang lente, palaki rin yung sensor, paganda ang performance sa low light. Yun ang isang makikita nyo yung changes every year sa mga iPhone devices. Every year, paganda ang low light quality ng mga devices. And syempre, hindi lang doon sa specs, hardware na nag-iiba. Internals din. Ang pinaka-main din na nag-change sa iPhone 13 is yung cinematic, di ba? Cinematic. Yan. Actually, madalas na ginagamit talaga namin, lalo na pag nagba-vlog, is cinematic. Lalo na pag nasa, ganito na lang, nasa outdoor kami na nagba-vlog. Para lang, alam yun, hindi na masyado. Pero kasi mga tao na ayaw siyempre nakikita sa video, so para din sa privacy rin nila. So, mas maganda na gumagamit kami ng cinematic. And that is actually good na gumawa ng feature si iPhone or si Apple ng cinematic para meron na ding option yung mga gustong mag-vlog, yung mga gustong mag-video na sa kanila lang mismo nakafocus yung camera. True. So, yun yung isang game changer na bagong specs na makikita natin sa iPhone 13. Pero saan ba nagsimula? Or kanino bang series nagsimula yung cinematic? Sa iPhone 13. So, sa iPhone 13 nagsimula ang cinematic. Sa iPhone 12 nagsimula ang 5G. So, yun din. Yung buying decision din ng iba, 4G or 5G, di ba? 4G and 5G. Madami nagsasabi na hindi naman daw, like, ano yung tawag dito? Hindi importante yung 5G, mabilis pa naman daw 4G. Pero in the near future, of course, magiging importante na yung 5G kasi meron na mga places na naka 5G. Parang eSIM lang yan. Sinasabi nila na hindi daw magandang eSIM, like napaka-komplikado, but right now, tignan nyo, ang dami na pong gumagamit ng eSIM just like us. Take for example, dito sa Zambales, naka-Globe ako, LTE ang dominant. Sa Smart, ang dominant 5G. Ayan, 5G. So again, nagdedepende yan sa network, nagdedepende sa lugar, pero mas maganda na yung device mo is future-proof ng specifications, tama? Pero yun, ang isa pang buying decision siguro sa mga models na to is yung connectivity. Kasi yung iPhone 10 or 11 is 4G, iPhone 12 and 13 is 5G, di ba? 5G na sila. So, bale, nagsimula kay 12 yung 5G, tapos yung cinematic nagsimula naman sa kay 13. So, kumbaga dito sa mga price na difference sila, kumbaga marami rin naman tayo makikitang changes every year sa mga devices. For example, syempre hindi naman kasi mag-upgrade yan si Apple nang wala siyang babaguhin sa kanya mga phones na tinitinda, right? So kahit sino naman siguro maglalagay sila ng mga advantages yan, each series yan, of course. Meron kayong mapapansin dyan, pero hindi lang siguro ganun kalaking may changes. At least lang, yung parang alam nilang pasok pa rin sa banga para maging mabenta pa rin. Tingnan nyo yung iPhone 14, hindi masyadong naging mabenta sa market, right? Kasi almost the same sila ng iPhone 13. So, hindi siya masyadong naging mabenta. Ganun lang naman yun. So, simula nung 15, ayan, madami talagang changes and marami talaga silang difference. So, sige, ano na lang natin, hatiin natin tong when it comes to preference. Usapang gaming, mas okay? Siyempre, iPhone 13. 13 pero, talaga. Magaganda pa rin talaga naman silang pang game. Ka lang doon talaga, magbabudget ka lang talaga. Kung gusto mo ng 30. Pero, kahit naman na 10 or 11 or 12, is okay rin for gaming. Oo, Naging test ko na yan.
At nagamit mo na rin ng 10R Oo, 11, di ba? Maganda lalo na sa ML o sa COD, yung cellphone na yon. Hindi ako naka-experience na any lag or any asahan nyo lang talaga naiinit ang cellphone nyo dahil kasi that actually understandable lalo na pag heavy user ka ng cellphone. So, kung social media lang naman yun, hindi naman yan naiinit eh. Okay. So, maganda pang gaming yung mga base model phone na alam mo yun, kina-content natin ngayon. Pero ito, advice na lang natin sa kanila. O kunyari nagtatanong sila sa atin. Sa'yo muna. Lods, ano ba? Nahihirapan ako eh. Okay na ba yung ganitong budget ko? 10R na lang ba ako? Or magdadagdag na lang ba ako para mag-upgrade sa mga ibang models? Ano ba ang masasabi mo sa mga ganyang tanong? Yes, so for me, since for example, estudyante nagtanong sa akin yan at wala ka naman talagang budget and you just want to upgrade your phone from Android to Apple, pwede ka mag-XR and 11. Yun yung pinaka sa mga estudyante Pero if like nagtatrabaho ka naman at nakakapag-ipon ka naman, nakakapagtabi ka ng 1K 500 na like instead of purchasing 11 or 10R, go with iPhone 13. Yun talaga yung option. 13 and 12. Yun talaga yung the best na alam mo na the best na Purchase. the best na option. Yun talaga yung the best option para sa inyo. So, aside from, kasi sa lahat naman, yung 4 phones naman na yun, maganda yung camera quality, nakakapag-games ka naman, and pwede ka din naman mag-vlog, mag-videos, kung gusto mo mag-start mag-vlog, ganon. So, for me, doon lang talaga tayo magiging, sa budget lang talaga. So, pag estudyante ka, at galing ka sa Android, pwede ka mag-XR and 11. Pero pag may budget ka naman talaga, pwede ka na mag-12 and 13. At the best, ang ipopurchase mo pag 13. Kasi nandun na all-in sa battery, sa camera, may cinematic na. So, mas maganda chipset. Mas maganda pa yung chipset. So, I'll go with 13 pag may budget ka talaga. When it comes naman din talaga sa phone comparo, ayun nga, clear winner sila. Ang clear winner talaga 13. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, maraming naguguluhan kung hindi na ba sila muna magta-13? Okay na ba ako sa 12? Hindi ba magsisisi pag 12 ang binili ko compare sa 13? Yun mga ka-J-Vlog sa mga ganyang tanong. Syempre, alin man sa mga devices na to, ang bibili nyo, sulit naman. Kasi ang lalayo ng difference ng presyo nila, di ba? Depende na lang talaga yan sa paggamit nyo or sa tagal nyo gagamitin yung device. Kunyari, kung matagalan na talaga, kung pang matagalan na talaga ang target nyo, syempre 13 ang okay. Kasi mas matagal siya masosupport ng OS update. Kung naghanap lang kayo ng budget-friendly na iOS device na gusto nyo ma-experience ang iOS or Apple ecosystem, iPhone 11 is the best option na talaga, na pinaka-okay. Kasi compare sa 10R, kasi 3,000 lang difference sila. For me, mas okay na ako sa iPhone 11 sa budget side. Tapos kung all-in, siyempre sa iPhone 13 tayo. Yes, so sa iPhone 13. So, again, yun lang yung mabibigay naming feedback when it comes sa comparison dun sa ating 4-base model phone, XR 11, 12, and 13. Mabibili nyo pa rin yan sa recommended shops natin. Pag brand nyo pong hinahanap nyo, again, meron mga CPO, si Ate Mayet, XR 11, 12, and also 13. Second hand nila, sobrang affordable pa yan. Again, wala pong problema pag second hand lang. Hindi porke sinabing second hand is galing ng kung saan at pinalit-palitan. So yun mga ka-J-Vlog, once again, hopefully nakatulong itong mga advice namin sa inyo kung nagde-decide kayo between iPhone 10R, 11, 12, or 13. So kung interested kayo, i-click nyo na yung mga Facebook pages ng shop na nire-recommend natin. Sabihin nyo lang galing dito sa vlog, automatic yan, meron kayong discount. Bye-bye. So that's it. Bye-bye.